Biglang umulan sa ilang bahagi ng Metro Manila kaninang umaga. Ang tanong ngayon, uulanin din kaya ang mga susunod na araw ng Semana Santa? Aalamin natin yan mula mismo kay Ginoong Mario Palafox, ang senior weather forecaster ng Pag-asa. Magandang gabi po, Ginoong Palafox. Magandang gabi, Sir Mike. Magiging maulan ba o bukas, Huwebes Santo, hanggang sa linggo ng pagkabuhay, hanggang sa magpasok ng Hereot sa isang linggo? Kamusta po magiging panahon natin, Mr. Palafox? Sir Mike, apektado po ng tail end ng cold front ang eastern section po ng northern at central Luzon. Ngunit bukas po, inaasahan po natin na ito'y mawawala na, magdi-dissipate at magiging pangkalahatang maganda na po ang ating panahon sa buong bansa. Bakit po biglang umulan kanina sa ilang bahagi ng Metro Manila, Mr. Palafox? Yung po nagpaulan sa atin ay yung isolated thunderstorms po. At sandali lang naman po ito, ngunit moderate to heavy pa rin po ang mga dulot na pag-ulan ng isang thunderstorm. Opo, yung nakikita nating mapa sa mga sandaling ito, Mr. Palafox, pero baka hindi sakop nung ikangay frame na yan ng video. May namamataan ba kayong namumong sama ng panahon o bagyo na nakaumang sa atin? Sir Mike, wala po tayong namamataang low pressure area o mabubuong isang bagyo sa ating area of responsibility at maging dito sa labas ng ating area of responsibility. Opo, ito po, huling tanong na po ito, Mr. Palafox. Ito pong init ng panahon, ng klima. Ito ba inaasahan yung lalo pang iinit habang umuusad ang buwan ng Abril patungong Mayo, Mr. Palafox? Opo, inaasahan po natin na mas lalong iinit pa sa susunod na mga araw at maaari po tayong pumalo sa 35 degrees Celsius ngayong linggo. Naku po, marami pong salamat sa inyo, Mr. Mario Palafox, Senior Weather Forecaster ng Pag-asa. At tuloy-tuloy naman po ang biyahe ng mga barko mula sa Manila South Harbor. Kamustahin po natin ang sitwasyon sa Eva Macapagal Terminal at nakatutok doon live si John Consulta. John, kamusta na? Yes, Vicky, nakasakay na nga lahat at excited na itong mga pasahero ng Super Ferry 12 dito sa Eva Macapagal Terminal para sa kanilang alas 8 biyahe patungo sa Cebu at dito sa Cagayan de Oro. Pero mistulang inaalat naman, Vicky, itong mga pasahero ng Super Ferry 5 dahil muli na namang na-delay itong kanilang biyahe na dapat kagabi pa umalis itong barkong ito. At mula sa alas 5 nilang pag-alis, ito'y naiurong na naman sa alas 7 ngayong gabi dahil ongoing pa raw ang cargo loading ng barko. Mahigpit ang pagsisiyasat sa mga bagahe, maging sa pagtiyak na di magiging overloaded ang mga barko. Isa sa mga binabantayan ay ang waterline ng barko. Di raw dapat abutin ng tubig dahil indikasyon daw itong overloaded na ang barko. Maingat din binibilang ang sumasakay na pasahero para matiyak na di lalagpas sa bilang ng maximum passengers. Ang ating mga Coast Guard personnel nandun na yan sa may rampa. Bago pumasok yung pasahero, bibilangin na natin ito to ensure na yung makakapasok lang talaga is doon lang sa authorized passenger capacity at kung tama na yung bilang ay hindi na tayo magpapapasok ng iba. Mahigpit din sa pag-iinspeksyon para walang makalulusot na pinagbabawal na gamit. Lahat ng kargamentong isasakay, idinadaan muna sa x-ray machine. Maagap na tinatabi ang mga bawal na gamit tulad na lamang ng mga martilyo, screwdriver at pliers ni Edgardo. Dadaling ko pa sa Mindanao yung gamit ko, yung motor ko, nakasakay na sa barko. Ibibigay lahat kung anong gusto nila, kaya wala akong magawa. Sa sobrang higpit na pagbabantay, pati ang kabaong na ibabiyahe pa Cebu, di rin nakaligtas sa x-ray ng pantalan. Ayos lang daw sa mga pasahero ang paghihigpit, basta't matiyak ang kaligtasan ng biyahe. Nakalayato rin ang Sea Marshals na binubuo ng Navy, Coast Guard at PNP na nakasakay sa mga barko para maiwasan na rin masundan ang insidente ng pagtalon sa dagat tulad ng ginawa ng isang lalaking pasahero habang sakay ng isang barkong galing Mindanao at patungong Maynila. Maging yung ating mga Coast Guard personnel na rin na regularly nagkakandak na inspection sa ating mga barko ay patuloy din sa pagsasagawa ng inspection. Sa ngayon, Vicky, patuloy na umaasa itong mga pasahero ng Super Ferry 5 na tuluyan na nga makakalis itong kanilang barko ngayong gabi para naman makahabol daw sila sa paggunita ng Semana Santa kasama ang kanilang mga mahal sa buhay sa probinsya. Vicky? Maraming salamat sa iyo, John Consulta. At sa gitna ng masusing pag-inspeksyon sa mga biyahero ngayong Semana Santa, ilang bala ng baril ang nakumpiska na naman sa Ninoy Aquino International Airport. Nasa ilang bagay, ngayon naman sa Terminal 3. Nakatutok doon live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Mike, malaki na ang iniluwag ng Terminal 3, bagamat kanina ay napakarami po sa ating mga kababayan ang sumakay sa maagang flight. At dahil nga po sa dami ng tao ay 17 flight ang na-delay ngayong araw na ito.
Maagang-maaga pa sa NAIA, ganito na karami ang pasahero. Marami kasing bakasyonista at pauwi ng probinsya, maagang flight ang kinuha. Marami ang dumating ilang oras bago ang kanilang flight, kaya sumimple muna ng tulog. Wala naman kurap sa pagbabantay ang security personnel. Ang mga bagahe, binubusisi, kaya hindi nakaligtas ang mga balang ito na nakumpiska sa iba't ibang pasahero. Ilan dito, tinuturing na anting-anting ng mga may-ari. Ang 2 balang ito naman, nalimutan daw alisin sa bag ng may-ari. Pinayagan pa rin sila makaalis matapos kumpiskahin ang mga bala at gumawa ng formal na kasulatan. Pag nakalusot sa atin yan at nahuli sa ibang bansa, lalo na halimbawa Singapore, mahigpit sobra sila doon, nakukulong yung tao. Bandang tanghali, isang misang idinao sa airport. Dinaluhan ng mga biyahero papunta sa iba't ibang probinsya at sa ibang bansa. Kabilang dito si Emma, isang OFW mula sa Hong Kong na umuwi sa Pilipinas para sa mahal na araw. Matagal ko na itong plinano kasi in Nueva Ecija in Hong Kong wala yung sinasabing pinapako sa cross, wala yun doon, and then sa Nueva Ecija din wala. So makikita ko lang yan sa Palau Leyte. Si Richie naman, magbabakasyon sa Malaysia pero di raw nakakalimot magdasal. Sana makarating ako ng maayos. Kahit pagdating ko doon, wala namang mangyari. Kahit Holy Week, nag-aalis ako ng Holy Week. May paalala naman ng pari sa mga biyahero. Mag-offer sila ng time para to pray and meditate. If there is a church, makinig sila ng misa. Mike, normal lang operasyon ng NAIA bukas at sa Biyernes at inaasahan po ang pagdating pa rin ng ating mga kababayan na gustong humabol sa mahabang bakasyon. Mike? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Nagbabala naman ang pulisya laban sa iba't ibang modus ng mga magnanakaw, lalo ngayong siksikan sa mga bus terminal, pantalan at airport. Maging mapagmatyag daw para hindi manakaw ang inyong mga bagahe at siyempre pera. Nakatutok si Ian Cruz. Ito ang anti-criminality video na ipinapalabas ng PNP sa mga pampublikong bus. Layunin nitong maging alerto ang mga pasahero sa masasamang elemento sa lipunan. Isa na dito ang modus operandi ng mga magnanakaw tulad ng ipit gang at laglag barya gang na dapat pag-ingatan. Kasi pag kinuha mo yung barya, yung cellphone mo, may papatong mo na ganyan eh. Doon kukunin ng ibang tao yan. So magmasid muna and then hayaan mo nang siyang pumulot ng barya niya. Unless kung talagang matanda na, mahinang-mahina na yung tulungan mo siya. Ang 64 anyos sa Iluminada Jerez, maraming daladalahan pa uwi ng Tacloban City. Isa siya sa marami pa ring mga kababayan nating humahabol sa pag-uwi sa probinsya. Pero alerto raw siya at mga kaanak para hindi malansin ni man. Binabantayan kong mabuti, di ko pinakakawalan ng tingin para hindi mawala yung bagahe ko. Halos ganito rin ang teknik sa pagbabantay ng tubong agusa na si Alan Campos. Huwag mo sa tabi yan. Kailangan nasa tabi ka. Kumaga lagi mo nakikita ganon? Oo, sa tabi lang upuan mo. Ayon sa NCRPO, may pagkakataon talagang naiisahan ng mga mapagsamantala ang ilan nating bibiyahing kababayan. Para makaiwas daw sa modus operandi tulad ng palit bagahe, dapat lagi naka-alerto, mapagmasid sa paligid at sa mga taong nasa lugar. Makakatulong din daw ang paglalagay ng tamang marka sa inyong gamit. Tulad ng, di ba, pagbibiyahe tayo sa mga airports, sa terminals, nilalagyan natin ng pangalan yung bagahe natin. O kaya nilalagyan natin ng code. Halimbawa, ribbon. O kaya pulang ribbon, green na ribbon. Yun, itali natin yung sa bagahe natin. Para alam talaga natin na yun talaga yun ang bagahe natin. Maganda rin daw sumakay sa mga terminal kung saan may sistema ng pila at may gwardiya at pulis na nagbabantay. Huwag ding makipag-unahan kung bababa na ng sasakyan. Tiniyak naman ng pulisya, handa silang magbigay ng tulong sa mga ngailangan. Pero dapat daw naka-alerto at nakamatsyag din ang publiko. Sa aming pag-iikot at pagtatanong sa mga pasahero, ang pagyakap sa gamit tulad ng bag habang bumibiyahe ay maganda ring panlaban sa magnanakaw. Pagka nakatali sa katawan nyo, ano mangyayari? Maramdaman mo kung may maghihilain. Ipasok sa kamay ko dito. Para hindi makuan kung may magnakaw, malaman ko. Ian Cruz sa Katutok, 24 Oras. May kanya-kanyang hiling ang mga nagpapapako sa krus na San Pedro Kutub sa lalawigan ng Pampanga. Pero yan palang ganyang panata, hindi pala inaayunan na mismong kaanak ng ilan sa kanila.